lang! Oo, tapos na Halloween. Pero tanda mo pa rin ba ang mga patok na urban legend at horror stories galing sa kabataan mo? If you know, you know. Pero if not, let me refresh your memory. Ang mga urban legend na babanggitin ko ay iilan lamang sa nakakatindig balahibo na urban legend noon. Una sa listahan ng trahedya sa likod ng sikat at prestihiyosong Manila Film Center. Noong 1981 pinlano sa ilalim ng Administrasyong Marcos ang pagtayo dito para sa kauna-unahang Manila International Film Festival. Kinailangan din ng madaming paggawa ng Manila Film Center para umabot sa sinabing event. Ngunit naging kapalit ang buhay ng iilang workers nang sumapit ang trahedya noong November 17, 1981 nang bumigay ang scaffold ng gusali. Iba-iba ang mga bilang ng mga namatay ayon sa iba't ibang reports. Mayroong nagsabi na 7 ang namatay, mayroong nagsasabi ng 26, samantalang may report din na nagsabi na umabot ng 169 na katao ang pumanaw. Mayroon ding witness, si Nena Benigno, na nagsabing may mga workers na nahulog umano sa pinapatuyong semento. Aniya pagdating niya on site ay may mga katawan na kailangan hukayin mula sa semento. Mayroon ding sabi-sabi na may mga katawan na hindi na nahukay at tuluyan ng natabunan nito. Dahil dito ay nagsimula ang urban legend na nagsabing nagmistulang tomb site ang Manila Film Center para sa mga pumanaw na workers nito. Maliban dito, meron ding usap-usapan na kapag nanood ka daw ng last full show sa sinahan ng Star Mall Alabang ay sasamahan ka ng mga multo. Nag-umpisa ang kwentong ito nang may mag-asawa na nanood ng last full show ng isang comedy film sa Star Mall. Bilang comedy ang movie na kanilang pinapanood, rinig na rinig daw ang tawanan ng mga audience habang nanonood. Ngunit laking gulat ng mag-asawa nang buksan ng mga ilaw sa sinehan at makita na konti lang daw pala ang kasama nilang nanonood ng pelikula. Malayo sa nakita nila ng pagpasok at narinig nila habang nanonood. Simula noon ay nagkaroon na ng usap-usapan na may mga nagpapakita daw na mga multo sa sinehan ng Star Mall at may mga nagsasabi rin na dati daw kasing sementeryo ito. Panghuli naman sa listahan ng mga nakakatindig balahibo na urban legend ay ang taong ahas na naninilip sa mga dressing room ng babae sa Robinson's Galleria na sumikat noong 1990s, si Robin. Ang naging kasabihan daw ay pinatayo ng pamilyang Gokongwei ang naturang pasyalan para maging hunting ground ng ahas. Dagdag pa dito, di umano raw na ang ahas na ito ay kambal ni Robina Gokongwei Pei, pinakamatanda sa mga anak ni Gokongwei. May ibang naniniwala rin na kung hindi ito kambal ni Robina, si Robin daw ay alaga ng pamilyang Gokongwei na may kakayahan mangitlog ng golden eggs para maging pangunahing source ng kanilang kayamanan. Maliban sa paninilip at pagdukot ng ahas ng mga babae sa dressing rooms, nandudukot din daw umano ito ng mga maliliit na bata mula sa mga CR ng pasyalan. Isa sa mga naging biktima ng taong ahas ay ang aktres na si Alice Dixon. Pero natakasan niya ito at hindi umano ay binayaran siya ng 850 million pesos ng Gokongwei family para hindi ito ibunyag sa masa. Malipas ang higit na 30 taon, naglabas si Dixon ng YouTube vlog tungkol dito, kung saan tinanggihan niya ang katotohanan ng taong ahas at hindi rin daw siya nakakuha ng ni piso mula sa pamilyang Gokongwei. Oh, ano? Nakakatindig balahibo itong mga urban legend na ito, no? Ikaw, may kwentong urban legend ka rin ba? Let us know in the comment section. Hanggang sa susunod, tumingin mabuti sa dressing room at CR. Baka may ahas bigla na lumabas. Hihihihihihi.